Kamakailan lang naging mainit na usapin sa social media ang tinatawag na R3 killer matapos mag-viral online ng videos ng Raider FI na sumisibak ng R3. Well, Raider 150 FI is known for his speed and power, no? Pero sapat nga ba yun para tawagin itong R3 killer? Kakayanin nga kaya ng all-stock na Suzuki Raider 150 FI ang Yamaha YZF R3? Halina talakayin natin yan. This is Red Moto. And in this video ay pag-uusapan natin kung karapat-dapat nga bang tawaging R3 killer ang Raider 150 FI. The Suzuki Raider 150 FI is an underbone motorcycle that is known as one of the fastest bike under the 150cc category. This bike features a 147cc, 4-stroke, 4-valves dual overhead cams, single-cylinder, 6-speed gears, and a liquid-cooled engine na may lakas na kayang umabot up to 18.36 horsepower at 10,000 RPM and a max torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. Bukod sa malakas na power output in its category ay isa sa pinakamalaking advantage ng Raider 150 ay ang kanyang power-to-weight ratio and aerodynamic design na kayang bumuta sa hangin, which allows it to reach higher top speeds. Sa kabilang banda naman ay ang Yamaha YZF R3, isang 300cc inline twin sports bike na mula sa R series ni Yamaha. The Yamaha R3 is powered by 321cc, 4-stroke, 4-valves dual overhead cams, 2-cylinder liquid-cooled engine with a max power of 42 HP at 10,750 RPM and a max torque of 29.6 Nm at 9,000 RPM. Performance-wise, napakalayo kung ikukumpara sa Raider 150 FI, diba? Well, it really doesn't feel right na pagkumparahin yung dalawang motor na to, no? Kasi sa engine specs pa lang, we can already conclude na way faster and stronger itong si Yamaha R3. There's almost a 24 horsepower difference, kaya kahit sabihin natin na mas magaan at mas manipis si Raider, malabo pa rin na matalo ng all-stock na Raider 150 FI ang Yamaha R3 in terms of speed and power. Well, after all, we're comparing a 150cc motorcycle that is built for street use and a 300cc sports bike that is designed for racetrack, diba? Pero paano nga ba nagkaroon ng tinatawag na R3 killer? It all started sa videos online na kung saan isang Raider 150 FI ang literal na sumisibak ng Yamaha R3 at halos pumapalo sa 200 km/h ang speed sa GPS. Yon ay si Panda, isang super loaded Raider FI na siya ring nabansagang R3 killer. Take note mga bro, we're not talking about an all-stock na Raider 150 FI dito, no? And tulad ng lagi nating sinasabi, kahit anong motor pa yan, mag-iibang usapan kapag kargado na. And kapag sinabing super loaded, hindi lang basta-bastang kargado ang usapan. Kaya kung super loaded na Raider FI tulad ni Panda ang itatapat sa all-stock na Yamaha R3, walang dudang kayang-kaya talaga. Kung ganun kasi, more power ang maibibigay na Raider to the point na halos magkasing lakas na yung makina nila. Or possible pa na mas mahigitan ni Raider ang R3 depende sa karga. At doon napapasok yung ibang factors tulad ng power to weight ratio, mas manipis na build, and mas maliit na gulong na mas lalong magbibigay ng advantage kay Raider 150 over R3 pagdating sa duluhan. It will really just depend sa karga ng motor mo. Pero yun ay kung straight long distance waswasan ng labanan, no? Dahil syempre mag-iiba ulit ng usapan kapag dating sa racetrack na kung saan may mas malaking advantage ang R3. Kaya naman, I think there's nothing wrong kung tatawaging R3 killer si Panda or yung iba pang super loaded na Raider FI dahil totoo naman na kayang-kaya nilang sumibak ng R3. But it doesn't mean na lahat ng Raider 150 FI R3 killer dahil kung stock to stock ang labanan, there's no way na kayang sibakin ng all-stock na Raider 150 FI ang Yamaha YZF R3. And that's it for this video mga bro. Comment your thoughts below and syempre babasahin natin lahat yan. Huwag nyo rin kakalimutan mag-like and mag-subscribe sa channel natin. Muli, this is Red Moto. Thank you all for watching. God bless and bye-bye.